Ako si Sofia. 4 na taon kong minahal si Kevin. Pero sa isang iglap, nasira ang lahat nang mahuli ko siyang may kasamang iba sa mismong kama namin ilang araw bagong aming kasal. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento dahil ang sakit at pagtataksil na inakala kong katapusan na ng mundo ay siya palang simula ng mas mabuting plano sa akin ng may kapat. Babe, right there. Isang malakas sa pikit ang ginawa ni Sofia habang pilit na ibinabaon sa limot ang tunog na yon. Ang mga ungol, ang kalabog ng headboard, ang pamilyar na boses na lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan. 3 araw na nakalipas simula nang buksan niya ang pinto ng kondo ng kanyang fiancé na si Kevin para lamang madatnan nitong nakikipagtalik sa ibang babae sa mismong kama kung saan sila bumuo ng mga pangarap. Ilan linggo na lang sana bagong kasal nila pero gumuho ang lahat sa isang iglap. Bumangon si Sofia, ramdam ang matinding sakit ng ulo na tila binibiyak. Dahan-dahan siya nagmulat ang mata. Sumalubong sa kanyang isang madilim na kisame na may modernong chandelier. Teka, nasan ako? Hindi ko kwarto to ah. Kumunot noon ni Sofia. Hindi ito ang kwarto niya at siguradong hindi rin ito hotel. Isa itong mamahaling bachelor's pad. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sofia nang maramdaman niyang wala siyang suot na kahit ano sa ilalim ng makapal na kumot. Unti-unting bumalik ang mga alaalang pilit nilunod ng alak. Oh my God, Sofia! Anong ginawa mo? Kailangan mong alalahanin lahat. Nang matuklasan niya ang panloloko ni Kevin, araw-araw na nagpakalasing si Sofia. At kagabi, naalala niya na may nakatabi siya sa bar counter. Isang lalaking inalok siya ng inumin. Nag-usap sila, nagtawanan, naghalikan sa kalagitnaan ng malakas sa musika. Hanggang sa sumama siya pauwi rito. Pero dahil sa tama ng tequila, hindi niya maalala ang mukha ng lalaki. Pinigilan ni Sofia ang sariling huminga. Naramdaman niya ang paggalaw ng kutsyon sa kabilang gilid ng kama. May nakahigang bulto na lalaki, nakatalikod sa kanya at mahimbing na natutulog. Diyos ko, ano nagawa ko? Nakipag one night stand ako sa estranghero. Nang masinaga ng kaunting ilaw mula sa bintana ang mukha ng lalaki, pakiramdam ni Sofia ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito estranghero. Kilalang kilala niya ang lalaking ito mula sa mga lumang litrato sa bahay ng dating nobyo niya, si Charlie. Ang nakatatandang kapatid ng ex-fiancé niyang si Kevin. Ang tinaguriang black sheep ng pamilya na matagal nang tumira sa States at hindi umuuwi dahil sa madalas itong makabangga ang kanilang mga magulang. Anak nang, ano tong pinasok ko? Sa lakas ang pagsinghap niya, nagising ang lalaki. Dahan-dahang iminulat ni Charlie ang kanyang mga mata. Nagtamang kanilang mga paningin. Walang gulat sa mukha ng binata. Sa halip, kalmado itong bumangon. Hindi alintanang kawalan ng pang-itaas sa damit at tinignan si Sofia gamit ang malalim nitong mga mata. Good morning. Paos at malamig na bati ni Charlie. Tila walang anumang malaking issue sa nangyari sa kanila kagabi. Oh my God! Ikaw si Charlie. Kapatid ka ni Kevin. Alam ko, at ikaw si Sofia. Ang babaeng iniwan ng tanga kong kapatid. Let's talk. No, walang pag-uusapan. This is a mistake. Isang napakalaking pagkakamali kaya kalimutan na lang natin, okay? Bago pa man makapagsalita ulit si Charlie, mabilis na tumayo si Sofia, binalot ang sarili sa kumot at nagkukumahog na pinulot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Tumakbo siya papasok sa banyo at nilak ang pinto. Sofia, we have to talk. Lumabas ka muna. Nanginig ang mga kamay niya habang mabilis na sinusuot ang damit niya mula kagabi. Sa dinami-rami na lalaki sa bar, bakit ang kapatid pa ng ex niya? Paglabas niya ng banyo, nakita niya nakatayo si Charlie malapit sa pinto ng kwarto.
Nakasuot na ito ng sweatpants pero wala pa rin pang itaas. Sofia, kalma lang. Hindi mo kailangang matakot. Mag-usap tayo na maayos. Huwag ka lalapit. Kalimutan na natin to. Wala ka nakita. Wala ako nakita. Hindi to nangyari. Mabilis na binuksan ni Sofia ang pinto ng kwarto at tumakbo palabas papunta sa living room ng kondo. Tuloy-tuloy papunta sa main door. Sofia, wait! Ngunit na mabuksan ni Sofia ang pinto ng kondo para makatakas. Eksaktong bumangga si Sofia sa matigas sa dibdib ng isang lalaki. Nang iangat niya ang kanyang paningin para humingi ng pasensya, parang binuhusan siya ng yelo mula ulo hanggang paa. Nakatayo sa hallway ang kanyang ex-fiancé na si Kevin. May hawak itong isang bote ng mamahaling alak. Marahil ay welcome home gift para sa kapatid nitong kararating lang mula sa States. Kevin? Nalaki ang mga mata ni Kevin na makilala ang babaeng nakabangga niya. Pinasadahan niya ng tingin ang magulong buhok ni Sofia, ang suot itong damit at ang namumula nitong mukha. Sofia, anong ginagawa mo rito? Dito ka ba lumipat nang? Hindi natapos ni Kevin ang sasabihin niya. Lumingon ito sa likuran ni Sofia at nakita nakatatandang kapatid. Nakatayo si Charlie sa hamba ng pinto, walang suot na pang itaas at madilim ang tingin kay Kevin. Naging napakabigat ng atmosfera. Pabalik-balik ang tingin ni Kevin sa kapatid niya at kay Sofia. Ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng inis at paghihinala. Kuya, bakit kayo magkasama ni Sofia? Galing siya sa loob ng kondo mo? Hindi, nagkataon lang. Galing ako sa ibang kwarto. Tingin mo maniniwala ako? I knew it. Ang dami mong masasamang sinabi sa akin. Pero ikaw di naman pala. Hindi na pinatapos si Charlie ang kanyang kapatid. Hinapit niya si Sofia palapit sa matipuno niyang katawan. Tinignan ni Charlie ang nakababatang kapatid ng diretsyo sa mga mata. Ang kalmado ngunit awtoritibong aura nito ay nagbibigay ng kakaibang tensyon. Bakit? Bawal ko na bang papasukin sa kondo ko ang sarili kong girlfriend? Nalaglag ang panga ni Kevin. Anong girlfriend? Sofia, care to explain? Bakit niya kailangang magpaliwanag? As far as we know, wala na kayo, di ba? At ikaw ang nagloko nung kayo pa. Kaya huwag mo ihalin tulad si Sofia sa'yo. Nakakainsulto. Napaawang na lamang ang bibig ni Sofia. Wala siyang pagkakataon upang magsalita dahil sa sagutan na magkapatid. At sa sandaling yon, habang nakakulong sa braso ni Charlie, napagtanto ni Sofia na ang buhay niya na inaakala niyang wasak na ay mas lalo pa palang gugulo. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinabing girlfriend mo ko? Alam mo namang kahihiwalay lang namin, di ba? Buliyaw ni Sofia habang pabalik-balik ang lakad sa gitna ng sala. Kakapasok lang nila pabalik sa loob ng kondo matapos ang tensyonadong pagkikita sa hallway. Padabog na sinarado ni Kevin ang pinto at umalis ng galit na galit. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang walang pakialam sa nangyari. Nakasandal si Charlie sa counter ng kusina. Kalmadong nagtitimpla ng kape habang nagkakagulo ang buong pagkatao ni Sofia. Imbes sa sumagot, humalakhak lang ang binata. Isang malalim at nakakainis sa tawa. Tinatawanan mo ba ako? Nakakatawa ba to para sa'yo, Charlie? Buhay ko yung ginugulo mo. Patuloy pa rin sa pag-ikot ng kutsarita si Charlie. Alam mo, totoo pala yung laging kwento ni Kevin tungkol sa'yo nun. May sayad ka raw sa utak. Ngayon alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Hindi man lamang natinag si Charlie sa insulto. Huminto ito sa pagtimpla at kalmadong humarap habang may hawak na 2 mug ng mainit na kape. Inabot niyang isa kay Sofia. Relax, Sofia. Uminom ka muna ng kape. Bakit ka ba masyadong nai-stress? Bakit ako nai-stress? Tinatanong pa ba yan? Oo, pareho naman tayong single. Wala tayong nilokong tao. Walang infidelity na nangyari kagabi, kaya huwag kang magpanik eh. Tinalikuran siya ni Charlie at nagsimulang maglakad palayo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. At saka baka balikan ako dito ng kapatid mo. Lumingon si Charlie.
Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Pinasadahan niya ng tingin si Sofia mula ulo hanggang paa habang ang mga mata ay may halong panunukso. Maliligo lang ako. Hindi naman ako mawawala ng matagal. Bakit? Gusto mo sumabay? Biglang umakyat ang lahat ng dugo ni Sofia sa kanyang mukha. Namulas siya mula leeg hanggang tainga at biglang naalala ang nangyayari sa kanila kagabi. Manyak! Ayoko nga! Mabilis at nandidiring tanggi ni Sofia sabay iwas ang tingin at atras ng isang hakbang. Tumawa lang ulit si Charlie ng mahina bago tuluyang pumasok sa banyo at iniwan si Sofia na namumula, naiinis at walang ideya kung paano tatakasan ang sitwasyong pinasok niya. Matapos maligo at magbihis si Charlie, hinatid niya si Sofia pabalik sa kondo nito. Tahimik ang naging biyahe nila. Walang umimik hanggang sa maipark ng binata ang sasakyan sa tapat ng building ni Sofia. Bago pa man buksan ni Sofia ang pinto ng kotse, nilingon niya si Charlie ng may matalim na tingin. Ito nang huling beses na makikita tayo. Nakasandal lang si Charlie sa driver's seat at kalmadong nakatingin sa kanya. Nakikinig lamang ito ngunit hindi mabasa ni Sofia ang emosyon ng binata. Ikaw ang gumawa ng kwento kanina kaya ikaw maglinaw nito sa pamilya nyo. Sabihin mo kay Kevin na imbento mo lang yon. Ayoko na madami sa inyo. At lalong ayoko na makausap o makita pang kapatid mo. Paliwanag. Tumingin lang si Charlie sa kanya. Walang emosyon at ito lalong nagpainis kay Sofia. Nawalan ka na ba ng kakayahang magsalita? Bahala ka na nga dyan. Akmang bubuksan na ni Sofia ang pinto palabas nang biglang maramdaman niya ang malaking kamay ni Charlie na humawak sa pulso niya. Napasinghap si Sofia. Mabilis niyang binawi ang kamay niya at hinarap ang binata ng may halong kabat inis. Ano ba Charlie? Sinabi ng kalimutan mo na yung nangyari kagabi. Huwag mo na akong pipigilan dahil hindi tayo pwedeng maging tayo. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat at huwag mong isipin na porket may nangyari sa atin. Gusto ko na magstay sa'yo. Kalma Sophie, teka lang. Hindi natapos si Sophie ang pag-ieskandalo niya dahil biglang humalakhak si Charlie. Isang malakas, malalim at nakakairitang tawa. Habang tumatawa, umiling-iling si Charlie at may kinuha sa likurang upuan na sasakyan. Inilahad niya ito sa harap ng namumutlang si Sofia. Yung bag mo na iwan mo, wala naman akong balak pigilan ka, masyado ka lang defensive. Halatang aliw na aliw si Charlie sa reaksyon ng dalaga. Biglang umakyat ang lahat ng dugo ni Sofia sa kanyang mukha. Gusto niyang magpalamon ng buhay sa semento sa sobrang kahihiyan. Kainis! Asik ni Sofia sa may hablot ng padabog sa purse niya. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at malakas na sinara ang pinto. Halos patakbo siyang pumasok sa loob ng building nang hindi na lumilingon pa dahil pulang-pulang mukha niya sa sobrang pagkapahiya. Sa loob ng sasakyan, pinanood lang siya ni Charlie mula sa bintana. Nang tuluyang makapasok si Sofia, kumaway ang binata sa hangin. May isang pilyo at gawapong ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Sorry Sophie, but we're not done yet. Bulong nito sa ere bago pinaharurot ang kanyang mamahaling sasakyan. Lumipas ang ilang araw, pilit na ibinalik ni Sofia ang sarili sa normal nitong buhay. Bilang isang senior investment director sa isang kilalang kumpanya, sanay siyang humarap sa matitinding pressure at direktang kumausap sa mga malalaking investors. Walang lugar ang heartbreak sa trabaho niya. Ngunit ngayon, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting, tila lumilipad ang isip niya. Hindi ang panloloko ni Kevin ang nakikita niya sa isip niya. Ang gumugulo sa kanya ay isang pamilyar na tawa, isang malapad na dibdib na may tattoo, at ang mainit na kamay na pumulupot sa baywang niya sa labas ng isang kondo. Sofia, nakikinig ka pa ba? Mabilis na napakurap si Sofia at naiayos ang pag-upo. Humarap siya sa CEO nilang si Mr. Lorenzo na nakakunot ang noo sa dulo ng mahabang conference table. Nakatingin na rin sa kanyang ibang board members. I'm sorry, ano po ulit yon? Bumuntong hininga ang CEO. Nang matapos ang meeting at sila nilang dalawa na iwan sa loob ng boardroom, nilapitan siya nito. Mababakas ang pag-alala sa mukha ng matanda.
Sofia, kung hindi ka pa handang bumalik sa trabaho dahil sa nangyari sa kasal mo, naiintindihan ko. You can take a few more days off. Hindi kita pipiliting magtrabaho kung hindi mo pa kaya. Kaya ko po, sir. I'm perfectly fine. Hindi pong kasalang iniisip ko kanina. May iba lang po akong inaalala, pero I promise, hindi na po mauulit. Tinitigan siya ng CEO ng ilang segundo bago dahan-dahan tumango. Nag-slide ito ng isang manipis na black folder papunta sa kanya. Kung ganon, sa'yo ko ibibigay ang pinakamalaking isda natin ngayon. Charles Sterling, isang influential na negosyanteng kakarating lang galing States. Gusto ko siya makuha bilang primary investor ng bago nating tech project. Ilang kumpanya na nag-aalok sa kanya pero wala siyang pinapansin. Alam kong ikaw lang ang may sapat na galing at karisma para makuha siya. Sir, sigurado po ba kayo? Paano kung hindi ko magawa? Tinapik lamang ng CEO ang balikat ni Sofia ng may kalmadong ngiti. In that way, malalaman kong wala ng ibang tao sa kumpanyang ito ang may kaya. I trust in your skills, Sofia. Alam kong magaling ka kaya magtiwala ka sa sarili mo. Kinuha ni Sofia ang folder at huminga ng malalim. Ngumiti siya at tumango. Makakaasa po kayo, sir. I will not fail you. Ngunit pagsapit ng gabi sa loob ng kondo niya, nakasabunot si Sofia sa sariling buhok habang nakatitig sa screen ng laptop niya. Anong klaseng profile to? Inis sa bulong niya habang binubuklat ang digital file si Charles Sterling. Walang litrato, walang malinaw na background ng mga kumpanyang hawak nito, maliban sa fact na isa itong billionaire venture capitalist na nakabase sa New York. Tanging isang private email address lang ang nakalagay sa contact information. Wala siyang ibang choice. Nag-type si Sofia ng isang nakapormal na imbitasyon para sa isang business dinner kinabukasan ng gabi. Iniligay niyang eksaktong oras at nagpabook ng table sa isang sikat at eksklusibong fine dining restaurant sa BGC. Pagkasend ng email, sumubsob siya sa unan at napadaing. Imposibleng mag-reply ang isang bilyonaryo sa ganong kasimpleng email nang walang pasikot-sikot. Baka nga sekretary pa ang makabasa nito at i-delete lang agad. Ay, wala na. Mukhang hindi ako magtatagumpay ngayon . Ano mukhang ihaharap ko kay Mr. Lorenzo? Ngunit ilang sandali pa, dumating ang isang email. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang tumunog ang laptop niya. Wala pang 5 minuto ang nakakalipas. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang reply mula sa email address ni Charles Sterling. Isang salita lang ang nakasulat. Noted. Walang kahit na anong ibang sinabi. Walang formal na email template, ngunit halos mapatalon si Sofia sa tuwa dahil nabigyan siya ng pagkakataong makausap nito. Hindi ko sasayangin ang opportunity na ito. Gagawin ko lahat para mapapirma ka. Charles Sterling. Kinabukasan, maagang dumating si Sofia sa restaurant. Suot niyang isang fitted black pencil skirt, puting silk blouse at manipis na pulang lipstick. Sigurado siya mukha siyang professional at kagalang-galang. Eksaktong 7:00, nakarinig siya ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa VIP table niya. Miss Sofia? Biglang tumayo ang mga balahibo ni Sofia sa batok. Nang iangat niya ang kanyang paningin, halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat. Nakatayo sa harap niya si Charlie. Pero hindi ito ang Charlie na nakita niya sa kondo na walang damit at mukhang barumbado. Suot ito ngayon ay isang mamahaling navy blue tailored suit na lalong nagpatingkad sa kakisigan nito. Maayos ang buhok nito at ang tindig nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at autoridad. Inilahad nitong isang malaking kamay at ngumiti ng palihim. Charles Sterling, pleasure to meet you, Miss Director. Nalaglag ang panga ni Sofia. Mabilis na nag-init ang ulo niya sa pagtatanto. Niloloko ba siya na lalaking ito? Ikaw? Anong kalokohan to, Charlie? Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi pinansin ni Charlie ang galit niya. Kalmado itong naupo sa silyang kaharap ni Sofia na upuan at inayos ang cufflinks nito. Hindi kita pinaglalaruan. Ikaw nag-email sa akin kagabi. At naging magalang lang akong business person kaya sumipot ako .
Business person? Baliw ka ba? Napatigil si Sofia. Inisip niya posisyon niya. Inisip niyang kumpanya niya. Kung totoo nga si Charlie, si Charles Sterling, hawak nito ang kinabukasan ng proyekto nila. Pero wala siyang pakialam. Hindi siya makikipagtrabaho sa lalaking naka one-night stand niya at kapatid pa ng ex niya. Based on experience, alam niyang walang magandang mangyayari sa tuwing makakasama niya si Charlie. Mabilis na hinablot ni Sofia ang kanyang bag at mga dokumento. Wala na tayong pag-uusapan. Pasensya na sa istorbo. Bayad ng lahat kaya huwag ka mag-alala. Dumiretso si Sofia sa elevator ng building. Nang bumukas ito, pumasok siya agad at pinindot ang ground floor. Akmang sasara ng pinto nang biglang may humarang na pamilyar na kamay na may suot na mamahaling relo. Bumukas muli ang elevator. Pumasok si Charlie sa loob, seryoso mukha. Bago pa makatakas si Sofia, mabilis siyang kinorner ng binata. Ipinatong ni Charlie ang isang braso nito sa pader ng elevator malapit sa ulo ni Sofia, habang ikinukulong siya sa pagitan ng pader at nang malapad itong dibdib. Tumatakas ka ba sa kliyente mo, Sophie? Ayaw mo naman siguro ma-disappoint ang boss mo, di ba? Nanginginig ang paghinga ni Sofia. Pilit niyang iniiwas ang tingin niya sa mapupulang labi ng binata. Charlie, tigilan mo nga to. Uusog ka o isisigaw kong harassment to. I promise. Putol ni Charlie. Itinaas nito ang kabilang kamay at marahang hinaplos ng hinlalaki ang ibabang labi ni Sofia. I will be very professional. Nanginig ang mga tuhod ni Sofia dahil sa bigla ang init na gumapang sa katawan niya. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Charlie, ngunit parang hinihipnotismo siya nito. Pareho silang natigilan. Napalingon si Sofia sa gilid at muntik na siyang mamatay sa hiya. Nakatayo sa gilid ang babaeng elevator operator. Pulang-pula ang mukha nito. Nakangiti ng alanganin habang mahigpit na nakahawak sa mga buttons. Mukha itong kinikilig na ewan na parang nanonood ng live romance movie. Ano pong floor natin, sir, ma'am? Utal-utal na tanong ng operator. Baka po gusto niyong i-hold ko muna yung pinto. Gusto na maglaho ni Sofia na parang pula. Pulang-pula rin ang mukha niya habang pilit na tinutulak ang matigas sa dibdib ni Charlie. Humalakak lang ng mahina si Charlie. Humarap ito sa operator habang hindi pa rin umaalis sa tabi ni Sofia. Balik tayo sa taas, miss. We still have an unfinished business. Nang makabalik sila sa mesa, pilit na ibinalik ni Sofia ang sarili sa pagiging professional. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang blouse at nilapag ang mga papeles sa lamesa. As I was saying, Mr. Sterling, ang project na ito ay magbibigay ng 40% ROI sa loob lang ng unang taon. Sunod-sunod at matatalim ang naging tanong ni Charlie tungkol sa negosyo. Sinubok nito ang kaalaman ni Sofia sa merkado, sa mga risk factors, sa financial projections. Pero hindi natinag si Sofia. Nasagot niya ang lahat ng walang utal at buong husay niyang naipaliwanag ang bawat detalye. Nakikipagtagisan siya ng talino kay Charlie at halatang nagulat ang binata sa galing niya. Bahagyang ibinaba ni Charlie ang mga papeles. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Impressive. You really know your numbers. Alam mo ba na si Kevin, kahit anong pilit ang mga magulang namin, wala ni isang patak ng talento sa negosyo? Bumuntong hininga si Sofia sa pagkakabanggit ng pangalan ng ex niya. Ayaw niya mang pag-usapan ito, ngunit kailangan niya makisama kay Charlie. Alam ko, hindi siya magaling sa negosyo. Pero may ibang magagandang katangian si Kevin noon na nakita ko, kaya ko siya nagustuhan. Tumawa na mapakla si Charlie. Ibinaba nito ang wine glass. Talaga? Yet, in the end, siya pa rin ang lalaki ng loko sa isang babaeng tulad mo. Binitiwan ni Charlie ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan itong yumuko paharap at nilapit ang mukha kay Sofia hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng mesa. Nawala ang pagiging seryoso nito sa negosyo at napalitan ng isang personal na kuryosidad. Anong ginawa ng kapatid ko para ma-inlove ka sa isang tulad niya, Sofia? Paano niya nakuha ang atensyon mo? Umiwas ang tingin si Sofia at nakaramdam ng paninikip ng dibdib.
ang masyadong paglapit ni Charlie ay walang naitulong sa bilis ng tibok ng puso niya. Personal na yon, Charlie, at kapatid mo pa rin siya. Huwag mong kalimutan yon. Humalakak si Charlie at umayos muli ng upo. Umayos ito ng tindig at muling naging seryoso. Sige, I will accept the terms of this investment. Talaga? Pipirmahan mo na? Hindi muna ngayon. Gusto ko munang i-observe ang buong project ng personal. Gusto kong makita kung paano gumalaw ang kumpanya nyo bago ko ibuhos ang pera ko. Walang problema. Ibibigay ko ang contact ng pinakamagaling naming assistant para samahan ka sa site visits. Hindi pwede. Ang kondisyon ko para pumirma, ikaw, Sofia. Ikaw ang gusto kong masikaso sa mga pangailangan ko sa lahat ng bagay na may kinalaman sa project na ito. Napakanga si Sofia. Ayaw mo? The deal is off then. Bakit ako? Teka, nananadya ka ba? Hindi ah. Alam mong marami akong kontratang hindi pinirmahan kahit gaano pa kaganda ang deal nila. That is because they were too clueless of what they're trying to go into. Pero ikaw, iba ka. Pakiramdam ko nakikipag-usap lang ako sa sarili ko. Matalino ka, tulad ko. Kaya ikaw lang gusto kong masikaso sa akin. Otherwise, ayaw kong sayangin ang oras ko para sa proyektong ito. Hindi na nakasagot si Sofia. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa sa compliment nito o mainis dahil pakiramdam niya sinasadya ni Charlie na yanigin ang buhay niya. Sige, walang problema. Habang nakatingin sa nakangising binata sa harap niya, alam niyang ang pangarap niyang hindi na muling makita ang binatang sangkot sa malaking pagkakamali niya ay imposible nang mangyari. Kinabukasan, naging abala ang buong umaga ni Sofia. Bilang requested person ng pinakamalaking investor ng kumpanya, napilitan siyang iwan ang mga papeles niya sa opisina para samahan si Charlie sa paglilibot sa malawak na site ng kanilang bagong tech facility. Naka-hard hat si Sofia at may bitbit na clipboard. Seryoso niyang tinuturo ang mga pasilidad habang naglalakad sila sa isang malawak na hallway. Dito sa East Wing itatayo ang main server rooms natin. The cooling system alone will cost millions. Pero as you can see sa blueprint, the efficiency rate is top-notch. Tumangot-tango si Charlie na nakapumulsa habang naglalakad sa tabi niya. Nakasuot din ito ng hard hat pero hindi nito nabawasan ng gwapo at formal nitong tindig. Ngunit imbes sa mga pasilidad tumingin, napansin ni Charlie ang mga lalaking empleyado at engineers na nadadaanan nila. Halos mabali ang mga lieg na mga ito kakatingin kay Sofia. Pasimple pang nagtuturoan ng dalawang foreman sa gilid habang sinusundan ng tingin ang magandang binti at balingkinitang katawan ng dalaga. Biglang kumunat ang noo ni Charlie. Umigting ang panga nito. Habang patuloy na nagsasalita si Sofia, humakbang si Charlie at idinikit ng hustong sarili sa dalaga. Halos magkadikit na ang mga balikat nila. Dahil sa biglaang paglapit at sa amoy ng pabango nito, napatigil sa pagsasalita si Sofia. Ano bang ginagawa mo? Nakikinig. Nakikinig? Halos isiksik mo na ako sa padera. Umusog ka nga ng kaunti, ang luwag-luwag ng daan. Naiinis sa sita ni Sofia, pilit na lumalayo ng isang hakbang. Kahit ng totoo, napakabilis ang tibok ng puso niya at hindi niya mawari kung bakit. Lumayo ka, muling banta ni Sofia. Ngunit humakbang din papalapit si Charlie at ibinalik ang kawalan ng distansya nila. Baka kasi mawala ako sa building nyo, mahirap na. Bago lang ako dito, di ba? Mawawala? Ang tanda-tanda mo na, takot ka pang maligaw. At saka literal na tuwid lang tong hallway na nilalakaran natin. Nagkibit balikat lang si Charlie at isang pilyong ngiti ang naglalaro sa mga labi nito. Hindi nito sinagot ang dalaga at nagpatuloy lang sa pagharang sa mga lalaking nakatingin kay Sofia. Dahil alam niyang hindi mananalo sa pakikipagtalo, umirap na lang si Sofia at itinuloy ang paglalakad. Nang makalabas sila sa construction area at bumalik sa main lobby ng opisina, nag-iba naman ang eksena. Pansamantalang huminto si Sofia para batiin ng HR manager at nang lumingon siya, nakita niyang grupo ng mga babaeng empleyado na nakatambay malapit sa water dispenser. Lahat sila'y nakatingin kay Charlie habang may mga namumulang pisngi, nagbubulungan at ang iba'y literal na napatakipan ng bibig habang pinipigilan ng pagtili.
Tinignan ni Sofia si Charlie. Nakita niyang tinignan din ni Charlie ang mga babae at walang alinlangan na kumindat at nagbigay ng isang napakatamis at nakakatunaw ng ngiti. Lalong nagkagulo ang mga babae. Playboy nga talaga, kahit saan hindi nagpapaawat. Binilisan ni Sofia ang paglalakad papunta sa elevator ng building at hindi na hinintay pa ang kasama. Humabol naman si Charlie sa kanya. Nakasakay na si Sofia sa elevator at akmang pipindutin na ang close button nang mabilis na makapasok si Charlie. Sumara ang pinto at naiwan na naman silang dalawa sa loob ng maliit na espasyo. You did a great job today. Para makabawi sa pagod mo dahil sa pabor na ginawa mo para sa akin. I will treat you to dinner tonight. My treat. Pass. Marami pa akong tatapusing reports mamaya. Come on, Sofia. Isang dinner lang. Consider it as a business meeting kung gusto mo. Dito na hinarap ni Sofia ang binata. Nakataas ang isang kilay niya. Ang mga matay matalim at walang halong pagbibiro. Parangkahan na nga tayo, Charlie. Nilalandi mo ba ako? Natigilan si Charlie. Kumurap-kurap ito. Halatang hindi inaasahan ng sobrang diretsyung tanong ng dalaga. Maya-maya pa, isang malakas at malalim na halakhak ang pinakawala ni Charlie. Napasandal pa ito sa pader ng elevator dahil sa sobrang aliw. Tinignan niya si Sofia ng may labis na paghanga. What? May nakakatawa ba sa tanong ko? Tumigil sa pagtawa si Charlie pero nanatili ang malapad itong ngiti. Tinitigan nito si Sofia sa mga mata at ngayon wala nang halong laro ang tingin ng binata. I was just trying to be a nice client asking you out for dinner. Pero dahil tinanong mo na rin naman, oo, at hindi ako titigil hanggat hindi ka pumapayag. Nanlaki ang mga mata ni Sofia at tuluyang nawala ng sasabihin nang bumukas ang pinto ng elevator. Ngunit sa halip na umalis agad, kinindatan siya ni Charlie bago ito naunang lumabas at nag-iwan ng isang matinding kuryente sa buong pagkatao ni Sofia. Maingay ang paligid. Umaalingaw ang malakas sa bass ng musika sa buong bar. Mula sa madilim na sulok ng VIP section, nakaupo si Charlie habang umiinom ng whiskey. Wala siyang pakialam sa mga babaeng panay ang sulyap sa kanya. Ang buong atensyon niya ay nakapako sa isang babaeng nakaupo sa bar counter. Ito ang unang pagkikita nila ni Sofia sa bar, nung hindi niya pa alam na ito ang babaeng muntik nang mapakasalan ng kanyang kapatid. Do you know her, Charles? Kanino mo pang tinitignan? Baka matunaw na yan. Asar na matalik na kaibigan ni Charlie na si Juancho. Mag-isang umiinom si Sophie ng sunod-sunod na tequila shots. Magulo ang mahabang buhok nito, namumula mga pisngi at halatang wasak na wasak ang puso. Ngunit kahit sa gitna ng kalasingan nito, hindi maikakaila ni Charlie na ito ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Tumayo si Charlie at naglakad palapit sa babae. Hindi niya alam kung sino ito. Wala siyang ideya na ang babaeng aalokin niya ng inumin, ang babaeng hahalikan niya sa gitna ng usok at ingay, ay ang mismong babaeng pakakasalan sana ng kapatid niya. Nalaman niya lang ang totoo nang nasa kondo na sila. Sa kalagitnaan ng paghahalikan nila bago mangyari ang lahat, umiiyak na naglabas ng sama ng loob ang babae. Niloko niya ako. Nahuli ko si Kevin na may kasamang iba sa mismong kama namin. Doon tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Charlie. Si Kevin, ang kapatid niya. Ang babaeng nasa bisig niya ngayon ay si Sofia na nobya nito. Ngunit ang malaman niyang iniwan na ni Sofia ang kapatid niya dahil sa panloloko, isang kakaibang tuwa ang sumibol sa dibdib ni Charlie. Hindi siya nakaramdam ng awa para sa kapatid. Sa halip, sa mismong gabing yon, habang pinaliligaya niya si Sofia, ipinangako niya sa sarili niya na aagawin niyang dalaga at ipapakita rito kung paano ba talaga dapat mahalin ang isang katulad dito. Charlie, tapos mo na bang basahin? Bumalik si Charlie sa kasalukuyan. Nakaupo siya sa driver's seat ng kanyang nakaparadang sasakyan. Sa passenger seat, nakaupo si Sofia. Nakatingin sa kanya na may halong kaba at pag-asa. Isang linggo na silang magkasama. Isang linggo ng site visits, business dinners at palihim na pagpapalitan ng maiinit na tingin. Ngumiti si Charlie.
Kinuha niya mamahaling fountain pen sa bulsa ng kanyang suit at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang huling pahina ng kontrata. Thank you. Ibig sabihin ba nito? Ibig sabihin nito, opisyal na tayong partner sa negosyo. At ibig sabihin din nito, wala na makakapigil sa akin para totohanin ang intensyon ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Lilinisin ko ng pangalan natin sa pamilya ko, Sofia. Sasabihin ko na hindi totoong tayo. Dahil ang totoo, gusto pa lang kitang ligawan. I want you for real. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Mabilis na nag-init ang dibdib niya. At dahil sa matinding panic, inabot niya ang door handle ng sasakyan. Kailangan niyang umalis bago pa siya tuluyang mahulog sa patibong ng lalaking ito. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, mabilis na nahawakan ni Charlie ang kamay niya at pinindot ang central lock. Buksan mo to, Charlie! Bakit ba pilit mong idine-deny, Sofia? Bakit ayaw mo kong bigyan ng pagkakataon? Pareho nating alam na may nararamdaman ka rin para sa akin. Dahil kapatid mong ex ko. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo? Na ginagawa ko lang to para gumanti kay Kevin? Hinding-hindi nila tayo tatanggapin. Kailan ko ba pinakalaman ng baluktot na opinyon ng pamilyang yun? Wala akong pakialam sa kanila, Sofia. Kaya kong harapin ng kahit sino, kahit sila pa, makuha lang ang mga gusto ko. Hindi pwede, Charlie. Mali to. Yung nangyari sa atin noon, isa lang yung napakalaking pagkakamali. Pagkasabi niyon, umigting ang panga ni Charlie. Para siyang nasampal. Ang salitang pagkakamali ang palaging ginagamit ni Sofia para itaboy siya. At ubos na ang pasensya niya rito. Mistake. Mabilis itong tinanggal ang seatbelt niya at lumapit kay Sofia. Kinukulong ang dalaga sa pagitan ng upuan at ng kanyang katawan. Mistake ba talaga, Sofia? Patutunayan ko sa'yo na hindi yun pagkakamali. Bago pa man makasagot si Sofia, inangkina ni Charlie ang mga labi niya. Hindi iyon isang banayad na halik. Isa itong halik na puno ng panggigigil, desperasyon at nag-uumapaw na pagnanasa. Sinubukang itulak ni Sofia ang matigas sa dibdib ni Charlie, pero unti-unting nawala ng lakas sa mga kamay niya. Taksil ang sarili niyang katawan. Ang halik ni Charlie ay parang apoy na tumupok sa lahat ng takot at pagdadalawang isip niya. Sumuko si Sofia. Ibinukan niyang kanyang mga labi at tumugon sa halik. Dahil sa matinding pananabik, hinawakan ni Charlie si Sofia sa baywang at walang kahirap-hirap na binuhat ang dalaga paharap. Pinaupo ito na nakaharap sa kanyang kandungan sa ibabaw ng driver's seat. Napasinghap si Sofia na maramdaman ang init ng katawan ni Charlie sa ilalim niya. Bahagya siya napaatras at nag-aalalang tumingin sa paligid ng parking lot. Charlie, are you still going to deny it? Pagkakamali ba talaga yun para sa'yo kung gusto mo pa rin nating maulit ang nangyari? Hindi nakasagot si Sofia. Napaiwas siya ng tingin. Marahang hinawakan ni Charlie ang magkabilang pisngi ng dalaga. Be with me. Malambing na saad ni Charlie na siyang nagpabalik ng mga tingin ni Sofia. Give me a chance and I will give you the love you deserve. Makinig ka sa sinasabi ng puso mo and trust me. Dahil hindi ko hayaang may sino mang manakit sa'yo nang dahil sa akin. Napalunok si Sofia at napakagat ng kanyang labi. Alam niya sa kanyang sarili na sa puntong ito, hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang nararamdaman. Napatitig siya sa paligid. Charlie, baka may makakita sa atin. Marahang naplos si Charlie ang pisngi ni Sofia pababa sa leeg nito. Isang nakakapasong ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata bago nito idinikit ang sariling noo sa noo ng dalaga. Heavily tinted ang sasakyan ko, Sophie. Ibinaba nito ang hinlalaki at marahang pinasadahan ng namumulang ibabang labi ni Sofia. Kahit anong gawin natin dito, walang makakakita. Pero kailangan mo hinaan ang boses mo. Baka marinig tayo sa labas. Tuluyang nagapoy ang buong pagkatao ni Sofia sa narinig. Ang huling pader na pumipigil sa puso niya ay tuluyan ng gumuho. Nang muling sakupin ni Charlie ang mga labi niya, wala nang pagtanggi. Sa loob ng madilim na sasakyan, sa gitna ng maiinit na hininga at nag-aalab na mga haplos, tuluyang sinuko ni Sofia ang sarili sa nag-iisang lalaking nagparamdam sa kanya
kung ano ang pakiramdam ng tunay siyang inaasam ng isang tao. 3 linggo. 3 linggo na nakalipas simula nung gabing yon sa loob ng sasakyan. 3 linggo nang naging opisyal ang relasyon nila ni Charlie. At kung tatanungin si Sofia ngayon kung anong nararamdaman niya, isang salita lang ang kayang sumagot doon. Masaya. Totoong masaya. Dahan-dahang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata nang maramdaman ang sinag ng araw mula sa malaking bintana. Napangiti siya na makitang bakante ng kabilang gilid ng kama, pero amoy na amoy pa rin niya ang pamilyar na cedarwood scent sa mga unan. Charlie, may lakad ka ngayon? Bumangon si Sofia, sinuot ang isang malaking robe at naglakad papunta sa walk-in closet ng kondo. Sumandal si Sofia sa hamba ng pinto. Tahimik niyang pinagmasdan si Charlie na nakaharap sa malaking salamin habang inaayos ang korbata ng suot itong charcoal gray suit. Napakagwapo nito. Ang matipunong katawan, ang perpektong tindig at ang seryosong mukha. Hindi maiwasan ni Sofia na mapangiti habang iniisip kung paano ang isang lalaking katulad nito ay nahulog ng husto sa kanya. Mula sa refleksyon na sa salamin, nahagip ng mga mata ni Charlie si Sofia. Agad na nawala ang seryosong ekspresyon ng binata at napalitan ito ng isang matamis na ngiti. Iniwan ni Charlie ang naay sa korbata at mabilis na lumapit sa dalaga. Ipinulupot ito ang mga braso sa baywang ni Sofia at binigyan ito ng isang malambing na halik sa noo, pababa sa mga labi nito. Good morning, gorgeous. Good morning. Ang aga mo yatang alis ngayon? Marami ako importanteng announcement sa board meeting mamaya eh. Pero babawi ako. Uwi ako na maaga bago mag-dinner. Ako magluluto para sa atin. Charlie, buong araw ka magtatrabaho at haharap sa mga tao. Siguradong pagod ka mamaya. Ako na lang magluluto o kaya mag-order na lang tayo sa labas. Hinuli ni Charlie ang mga kamay ni Sofia at hinalikan ng likod ang mga ito. No, I want to cook for you. Ang reyna ko hindi dapat nagpapagod sa kusina kapag kaya ko naman gawin. Reyna talaga? Baliw ka ba? Pero sa likod ng tawanan nila, may isang mainit na pakiramdam na bumalot sa puso ni Sofia. Naalala niya bigla si Kevin. Dati, iniisip niya na normal lang na magsilbi sa nobyo na parang kasambahay. Na normal lang na siya nag-aasikaso ng lahat habang nakaupo lamang ito. Naalala pa niya nung sinabihan siya ni Kevin na mag-resign na lang sa trabaho para mag-focus sa pag-aalaga rito. Sobrang magkaiba sila ni Charlie. Si Charlie gusto siyang pagsilibihan. Si Charlie sinusuportahan ang posisyon niya sa kumpanya. I love you. Bulong ni Sofia pagkatapos ay marahing hinalikan si Charlie. I love you more, Sophie. Akmang hahalikan ulit ni Sophie ang binata pero biglang umatras at tumawa si Charlie. Oops, tama na. Kapag hinalikan mo pa ako ulit, baka hindi na talaga ako pumasok at makulong na lang tayo rito buong araw. Sabay silang tumawa. Matapos ang ilang lambingan, nagpaalam na rin si Charlie para pumasok sa opisina. Pagsapit ng tanghali, nanonood lamang ng TV si Sofia habang hinihintay ang pag-uwi ng binata. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone, napangiti ang dalaga na makitang mensahe ni Charlie. May kasama itong picture ng binata habang nasa isang high-end restaurant, ka-meeting ang ilang business partners. Just finished lunch meeting. Can't wait to go home to you. I miss you. Nasa trabaho na pero lumalandi pa rin. Ikaw talaga, Charlie. Masyado kaya ng patay na patay sa akin. Hindi matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang init at saya sa dibdib niya ay tila walang mapagsidlan. Ngunit biglang tumunog ang doorbell ng pinto. Naglakad si Sofia papunta sa main door at nakangiting sumilip sa maliit na video intercom monitor na nakadikit sa pader kahit na hindi niya alam kung sinong bibisita sa oras na yon. Teka, may order ba si Charlie? Hindi niya naman ako nasabihan na may pupunta dito ngayon. At sa pagkakataong yon, ang ngiti sa mga labi ni Sofia ay mabilis na naglaho. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Dahil sa labas ng pinto ng kondo, hindi si Charlie o delivery man ang nakatayo. Isang babaeng nasa edad 50, suot ang mamahaling designer clothes at may mataray at mataas sa tindig ang naghihintay na pagbuksan siya. Buksan mo to, Sofia! Alam ko nandyan ka!
Ito ang ina ni Charlie. At base sa tono ng boses ito, alam ni Sofia na hindi ito nagtungo para lamang mga musta. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sofia. Hiwalayan mo ang panganay kong anak. Natigil si Sofia sa ere. Dahan-dahan niyang inilapag ang porselanang tasa ng paboritong Earl Grey tea ni Doña Amanda sa ibabaw ng glass center table. Bumangon ang matinding kaba sa dibdib niya. Nakaupo si Doña Amanda sa tapat niya, tuwid na tuwid ang likod, nakapulupot ang mamahaling pearl necklace sa leeg at kalmadong nakatingin sa kanya. Wala itong sinisigaw na galit, hindi ito nagwawala, pero ang lamig ng boses nito ay parang yelong tumutusok sa balat ni Sofia. Tita, mahal ko po si Charlie. Hindi po ito isang laro lang. Ang relasyon po namin ay nagsisimula pa lang, mamukadkad at seryoso po kami sa isa't isa. Seryoso? Isang malamig at formal na ngiti ang sumilay sa labi ni Amanda. Hindi niya ginalaw ang tasang inihain sa kanya. Sofia, iha, hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo realidad ang ginagawa niyo. It looks highly inappropriate. Inappropriate po? Oo. Kahit anong pamabaligtad ang gawin mo sa sitwasyon, kapatid siya ng lalaking muntik mo ng pakasalan. Ano na lang iisipin ng lipunan? Anong sasabihin ng mga business partners at mga kaibigan namin na pinagpapasahan ng dalawang anak kong isang babae? It's scandalous, Sofia. Nakakasira ng reputasyon. Naramdaman ni Sofia ang matinding kirot sa dibdib, ngunit hindi siya basta-bastang matitinag. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng lipunan, tita. Hindi naman po sila nagmamahal, pero ako may pakialam ako. Sagutin mo nga ako ng tapat, Sofia. Minahal mo ba talaga si Kevin? O baka naman, pera lang ng pamilya namin ang habol mo mula pa noon? Po? Tita, paano niyo naman po naisip yan? Hindi po ako ganong klaseng tao. May sarili po akong propesyon kung hindi ka ganong klaseng tao. Bakit napakabilis mo lumipat sa kabilang kama? 4 na taon. 4 na taon kayo ng bunso ko, Sofia. Hindi ka panipaniwala na sa loob lang ng ilang linggo pagkatapos makansel ang kasal ninyo, bigla ka makakahanap ng iba. At ang masakla pa, ang panganay ko pa talaga. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia. Naguunahan ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Dahil sa labi sa sakit, pero pilit niya itong pinipigilan. Hindi po planado ang lahat. Nangyari lang po lahat ang natural. Nasaktan po ako kay Kevin. At nandyan po si Charlie. Nandyan si Charlie para saan? Para gawin mong panakip butas? Para gamitin mo laban kay Kevin dahil gusto mong gumante? O baka naman nakita mong mas paborableng kapitan si Charlie dahil siyang mas may malaking hawak sa kumpanya ngayon? Hindi po totoo yan. Bakit po ba ganyan ang tingin niyo sa akin, tita? Hindi na nakasagot si Amanda. Napahinga siya ng malalim. Aminado siyang may espasyo pa rin si Sofia sa kanyang puso dahil minsan niya itong tinuring na anak. Ngunit hindi ipagkakanulo ni Amanda ang reputasyon ng kanyang mga anak para lamang doon. Tinignan siya ni Amanda ng may matinding awa na may halong pandidiri. Listen to me, Sofia. Kilala ko si Charlie. He is a rebel. Baka iniisip mong mahal ka niya. Pero ang totoo, ginagamit ka lang din niya para inisin kami ng daddy niya. You are nothing but his temporary rebellion. At kapag nagsawa na yan, ikaw rin ang maiiwan sa huli. Layuan mo ng pamilya namin habang may natitira ka pang dignidad. Matapos bitawan ang mga salitang yun, walang alinlangan na naglakad palabas si Doña Amanda. Nang sumarang pinto ng kondo, tuluyan ng gumuho ang pagpipigil ni Sofia. Napahagulgul siya at napasubsob sa kanyang mga tuhod. Bawat salitang binitiwan ng ina ni Charlie ay nagpaulit-ulit sa utak niya at unti-unting lumalason sa masayang pusong nabuo niya kaninang umaga. Iba rin talaga yung tama mo, no? Napalingon si Charlie sa nagmamanehong si Juancho, ang matalik niyang kaibigan at business partner. Kakatapos lang ng huling board meeting nila at inabot sila ng paglubog ng araw sa daan. Ibinaba ni Charlie ang kanyang cellphone kung saan nakabukas ang litrato nilang dalawa ni Sofia na nakangiti sa isang restaurant. Bakit mo naman nasabi yan? Ikaw lang yatang kilala kong galing sa 3 magkakasunod na nakakapagod na meeting pero nakangiti pa rin nakatitig sa cellphone habang natatraffic tayo.
Sumandal si Charlie sa upuan at muling tinignan ang litrato ni Sofia. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi mo kasi naiintindihan, Juancho. Iba yung pakiramdam na pagod ka. Pero alam mong may naghihintay sa'yong umuwi. Gustong-gusto ko na makarating sa kondo. Aba, ang kilalang Charles Sterling, ang pamosong bachelor ng New York na walang inatupag kundi negosyo. Napaamo ng ganito ng isang babae? Seryoso na pa talaga yan? Sobra. Dati akala ko sapat na yung yaman at kalayaan ko. Pero simula na makasama ko si Sofia, na-realize kong siya lang pala yung kulang para maging tahanan yung inuuwian ko. I've never been this happy, man. Di wow, sana all na lang. Natatawang pangasar ni Juancho habang itinabi ang sasakyan sa tapat ng building ng kondo ni Charlie. Sige na, bumaba ka na nang makapagluto ka na sa reyna mo. Baka ako pang masisi kapag na-late ka. Nagpasalamat si Charlie at mabilis na pumasok sa building. Magaan ang bawat hakbang niya. Sabik na makita ang dalaga. Sofia, I'm home. Ngunit walang sumagot. Patay ang mga ilaw sa sala at sa kusina. Kumunat noon ni Charlie. Binuksan niya mga ilaw at naglakad papunta sa kwarto nila. Sofia? Wala pa rin. Kinuha niya cellphone niya at dinayal ang numero ng dalaga. Ngunit cannot be reached ito dahil nakapatay ang telepono. Dito na nagsimulang gumapang ang kaba sa dibdib ni Charlie. Mabilis siya naglakad papunta sa walk-in closet. Pagbukas niya ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na mga damit ni Sofia sa cabinet. Nawala na rin ang mga sapatos at maleta nito. Hindi pwede. Napakuyom ang mga kamao ni Charlie. Nagpanik siya. Pabilis siyang tumakbo palabas ng unit at bumaba sa lobby ng building. Agad siyang dumiretso sa security desk at hiningi ang visitor's logbook para sa araw na yon. Pinasadahan niya ng tingin ng mga pangalan hanggang sa tumigil ang daliri niya sa isang partikular na linya kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ina. Si Mama. Pumunta si Mama sa kondo ko habang wala ako. Umigting ang panga ni Charlie. Kasabay ng pag-init ng kanyang ulo ay ang pagbuo ng isang matinding takot. Alam na niya agad kung bakit umalis si Sofia. Sa kabilang banda, nakaupo si Sofia sa isang bakanteng swing sa loob ng isang maliit na children's park. Madilim na ang paligid at wala ng mga batang naglalaro. Tanging ang ilaw ng poste ang nagbibigay ng liwanag sa kanya. May hawak siyang isang maliit na cup ng ice cream pero natutunaw na lang ito sa kanyang kamay. Hindi niya ito magawang kainin dahil sa walang tigil na paghikbi. Siguro, napansin na niyang wala ako. Naalala ni Sofia mga masasakit na salita ni Doña Amanda. Ang mga panghuhusga, ang panunumbat. Ito yung pinakatamang gawin. Para sa aming dalawa to. Ayong maging dahilan ng lalong pagkasira niya sa pamilya niya. Sa gitna ng pag-iyak niya, isang kamay ang biglang nagabot ng malinis sa panyo sa kanyang harapan. Salamat po. Humihikbing kinuha ni Sofia ang panyo. Nang ingat niya ang kanyang paningin para tignan kung sino nagbigay nito, halos tumigil ang paghinga niya. Nakatayo sa harap niya si Charlie. Nakapamulos sa ito. Magulo ang buhok na tila ba tumakbo ito ng malayo. At ang dibdib nito ay mabilis na tumataas baba. Pero ang mga mata nito ay kalmado habang nakatitig sa kanya ng may matinding pag-alala. Charlie? Dahan-dahang naupo si Charlie sa kabilang swing na katabi niya. Hindi ito nagalit. Hindi ito sumigaw. Tinignan lang siya nito ng malalim. Bakit ka umalis, Sophie? Napayuko si Sofia. Bumalik ang mga luha niya ngunit pinilit niyang magsalita ng maayos. Pumunta ang mami mo sa kondo kaninang hapon, Charlie. Sinabi niya sa akin yung totoo. Kung paano tayo tinitignan ng ibang tao. Nakapatid ka ni Kevin at nakakasira tayo ng reputasyon ng pamilya niyo. Ano pa mga sinabi niya sa'yo? Sinabi niya na baka kinagamit lang kita para gumante. At baka kinagamit mo lang din ako para magrebelde sa inyo. Na kapag nagsawa ka na, iiwan mo rin ako. Huminga ng malalim si Charlie. Lumingon siya kay Sofia nang hindi pa rin nawawala ang pag-alala sa kanyang mga mata. At niniwala ka naman sa kanya. Walang sinagot si Sofia kundi ang patuloy na paghikbi.
Lumapit si Charlie. Hinawakan nito magkabilang balikat ni Sofia at hinarap ito sa kanya. Sofia, tignan mo ko. Ito ba talaga yung gusto mo? Ang iwan ako ng ganito lang kabilis. Hindi na nakayanan ni Sofia. Umiling siya na mabilis at tuluyang napahagulgol. Hindi. Ayoko. Masaya-masaya ako sa iyo, Charlie. Sobrang saya ko. Sa'yo ko lang naramdaman kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng mahalin ng totoo at paalagaan. Pero ayokong ako yung maging dahilan para masira ang pamilya niyo. Ayokong maging pabigat sa buhay mo at husgahan ka ng mga tao dahil sa akin. Gumaan ang mukha ni Charlie. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Sofia gamit ang kanyang mga hinlalaki. Hindi ka pabigat, Sofia. At wala akong pakialam sa sasabihin nila o ng pamilya ko. Madali lang sabihin, Charlie. Pero pwede itong makaapekto sa mga negosyo mo at sa lahat ng mga pinaghirapan mo. Hinawakan ni Charlie ang mga kamay ni Sofia. Inilapit niya ito sa kanyang labi at hinalikan. Nung unang beses kita makita sa bar, akala ko hanggang paghanga lang yon. Akala ko isang simpleng admiration lang na hindi hahantong sa mas malalim na relasyon. Pero nang makilala kita ng tuluyan, nang malaman ko kung gaano ka katapang, katalino at kabait, alam kong yari na ako. I was doomed, Sofia, because I fell so deeply in love with you. Unti-unting kumalma ang dalaga sa pag-iyak. Sa halip, nakinig lamang ito kay Charlie at tumitig sa mukha ng binatang nagmamay-ari ng kanyang puso. Matagal ko nang alam ang risk. Bago pa man ako magtapat sa'yo, alam ko nang huhusgahan tayo ng mga tao. Alam ko nang sasalungat ang parents ko. Pero handa akong harapin ang kahit na sino. Kahit pansarili kong pamilya. Kasama lang kita. I am not afraid to risk everything for you. Ang kinakatakot ko lang ay yung sumuko ka. Sa sobrang dami ng emosyon, hindi na napigilan ni Sofia ang sarili. Inihagis niya ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap si Charlie. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa leeg ng binata habang umiiyak. I'm sorry. I'm so sorry kung sumuko agad ako. Yumakapabalik si Charlie. Naramdaman ni Sofia ang paggalik nito sa kanyang buhok at ang marahang pagtapik sa kanyang likod. Shh, it's okay. Andito na ako. Nakangiting bulong ni Charlie. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalo, bahagyang kumala si Charlie at pinunasan ng natitiran luha ng dalaga. Umuwi na tayo. May pinangako pa akong lulutuin dinner para sa'yo, di ba? Baka nakakalimutan mo, reyna pa rin kita. Natawa si Sofia sa gitna ng mga luha niya. Tumango siya at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Charlie. Sige, tara na. Excited na ako malaman kung anong ihahanda mo sa akin para sa hapunan. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, magkahawak kamay at walang balak bumitaw. Nangako si Sofia sa kanyang sarili na ito na ang huling beses na tatakbo siya. Ano man ang mangyari, lalaban na siya sa tabi ni Charlie. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kina Sofia at Charlie. Gaya ng inaasahan, umabot sa sukdulan ng pagtutol ng mga magulang ni na Charlie at Kevin. Kaliwat ka ng panggigipit ang ginawa ni Doña Amanda. Tinangka nitong ipitin ang mga negosyo ni Charlie at ilang beses na ipinatawag si Sofia para bantaan. Dumating pa sa puntong nagkaharap ang magkapatid at muntik nang magkasakitan dahil sa galit ni Kevin. Ngunit pinatunayan ni Charlie kung bakit siya tinaguriang black sheep ng pamilya. Hindi siya nagpatinag. Harap-harapan niyang tinalikuran ng mga yaman at pabor na inaalok ng kanyang mga magulang kapalit ng pag-iwan kay Sofia. Nang makita ng pamilya Sterling na buo ang determinasyon ni Charlie at handa itong itapon ng mismong apelyido niya para sa babaeng mahal niya, unti-unti silang umatras. Wala silang nagawa kundi tanggapin na kailanman hindi nila makokontrol ang buhay ng kanyang panganay na anak. Surprise! Binuksan ni Charlie ang malaking double doors na gawa sa matibay na mahogany. Pumasok silang dalawa ni Sofia sa loob ng isang napakalawak, moderno at maaliwalas na bahay. Papasok pa lang ang sikat ng araw mula sa floor to ceiling windows na nagpapakita ng magandang tanawin ng syudad.
Dito natin ilalagay yung malaking sofa na nakita natin last week. Tapos sa taas may 3 kwarto. Yung master's bedroom, pinasadya ko yung walk-in closet para magkasya lahat ng gamit mo. Tapos yung kusina, open layout para nakikita mo pa rin ako pag nagluluto ako para sa'yo. Lumingon si Charlie kay Sofia. Hinihintay ang reaksyon nito. Ngunit nakatayo lang si Sofia sa gitna ng sala. Tahimik, walang imik habang pinagmamasdan ng buong paligid. Biglang nawala ang ngiti ni Charlie. Kinabahan siya at mabilis na lumapit sa dalaga. Sophie, ayaw mo ba? Kung hindi mo gusto yung layout o yung kulay ng pader, pwede nating ipabago. O kung gusto mo, maghanap tayo ng ibang bahay. Hindi, Charlie. Sobrang ganda ng bahay. Nakangiting bulong ni Sofia. Lumapit siya at hinawakan na magkabilang pisngi ng binata. Napatahimik lang ako kasi bigla ko na-realize kung gaano ako kaswerte. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong ginawa ko para mahalin ng isang katulad mo. Nakahinga ng maluwag si Charlie. Isang malambot at pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ipinupulupot ang mga braso sa baywang ng dalaga. Kahit ibigay ko pa sa'yo lahat ng meron ako, Sophie, kulang pa rin yun. At saka alam ko naman kasing kahit mawala ang lahat ng yaman ko, kahit talikuran ako ng buong mundo, mananatili ka sa tabi ko. Tumawa ng mahina si Sophie at pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Oo naman, totoo yan. Kahit sa karinderya lang tayo kumain araw-araw, hindi kita iiwan. Salamat, sweetheart. Pero hindi ko hayaang mangyari yun. Sabi ko nga sa'yo, Reyna kita. At ang Reyna dapat nakatira sa isang palasyo. Kinagat ni Sofia ang ibabang labi. Pinipigilan ng sobrang kilig na namumuo sa dibdib niya. Bumitaw ng kaunti si Charlie. Inayos ito ang kanyang suit. Formal na tumayo at nilahad ang kanyang kamay sa harap ni Sofia na parang isang prinsipe. May I have this dance? Charlie, wala pang kalaman-laman tong bahay, lalo namang wala tayong music. We don't need music. We just need to listen to the sound of our heart. Natatawang inabot ni Sofia ang kamay ng binata. Hinapit siya ni Charlie palapit at idinikit ang dibdib nito sa kanya. Sa gitna ng tahimik at malawak na sala, nagsimula silang sumayaw ng mabagal. Wala mang musika, sapat na ang tunog ng kanilang mga paghinga. Nakasandal si Sofia sa matigas na dibdib ni Charlie. Malinaw na naririnig ang kalmado at masayang pagtibok ng puso nito. Habang sumasayaw, nagpapalitan sila ng maiinit na tingin, ng mga pasimpleng halik at ng mga matatamis na pangakong sila lang ang nakakarinig. Nang tumigil sila sa pag-ikot, tinitigan ni Charlie si Sofia ng napakalalim. Lahat ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang lalaki ay mababasa sa mga mata nito. Ilan sandali pa, dahan-dahang bumitaw si Charlie. Umatras ito ng isang hakbang at gulat na napasinghap si Sofia nang makita kung paanong dahan-dahang lumuhod si Charlie sa kanyang harapan. Mula sa bulsa ng suit nito, inilabas ng binata ang isang maliit na velvet box. Pagbukas ito, kumislap ang isang napakagandang diamanteng singsing. Charlie, nung unang beses kita makita, alam kong babaguhin mong buhay ko. Sofia, ikaw ang pinakamagandang pagkakamaling nauwi sa pinakatamang desisyon ng buhay ko. I don't want to spend a single day of my life without you in it. Sofia, will you marry me? Walang pag-aalinlangan tumango si Sofia, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Yes, Charlie. Pakakasalan kita. Mabilis sa sinuot ni Charlie ang singsing sa daliri ni Sofia. Pagkatayo niya, agad siyang sumugod ng yakap at walang kahirap-hirap na binuhat ang dalaga sa ere. Pinaikot-ikot ni Charlie sa Sofia habang pareho silang tumatawa ng napakalakas. Ang kanilang masasayang halakhak ay nag-echo at pumuno sa bawat sulok ng bago nilang bahay. Lumipas sa mga taon nang may dalang hindi matatawarang saya para kina Charlie at Sofia. Pinatunayan nilang dalawa sa lahat na hindi isang pagkakamali o paghiganti ang kanilang pag-ibig. Nagpakasal sila sa isang pribado at intimate na seremonya sa tabing dagat, malayo sa mapanghusgang lipunan na kinagisnan nila.
Patuloy na umusbong ang karera ni Sofia, habang si Charlie naman ay matagumpay na nakapagpatayo ng sariling imperyo na hiwalay sa anino ng kanyang mga magulang. Hindi man naging perpekto ang bawat araw at dumaan din sila sa mga normal na pag-aaway ng mag-asawa, palagi nilang pinipiling umuwi sa isa't isa. Makalipas ang 10 taon. Mommy, Daddy's tickling me again. Ayoko na! Napailing na lang sa Sofia habang nakatayo sa kitchen island at nagtitimpla ng kape. Napakaganda ng umaga ng linggo. Nang sumilip siya, nakita niyang asawang si Charlie na nakadapa sa ibabaw ng malambot na carpet. Nakasakay sa likod dito ang 7 taong gulang nilang anak na lalaki na si Lucas, habang walang awang kinikiliti ni Charlie sa tagiliran ang bunso nilang si Lily na 5 taong gulang pa lang. Charlie, tama na yan. Baka mabulunan ng mga bata kakatawa. Tumigil si Charlie. Hinihingal pero may napakalapad ng ngiti sa labi. Kahit nasa mid-30s na ito, hindi pa rin kumukupas ang kakisigan nito. Kung titignan, lalo pa itong naging gwapo at matured bilang isang ama. Saved by the Queen. Natatawang anunsyo ni Charlie sa mga bata. Dahan-dahan itong bumangon. Inalalayan si Lucas na makababa at kinarga si Lily sa isang braso. Tumakbo agad si Lucas papunta sa kusina para kumuha ng pancakes, habang naglakad naman si Charlie palapit kay Sofia. Ibinaba niya si Lily na agad ding sumunod sa kuya nito. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa gitna ng sala, kinuha ni Charlie ang isang mug ng kape mula sa kamay ni Sofia at nilapag iyon sa lamesa. Bago pa makapag-react ng asawa, ipinulupot na ni Charlie ang mga braso niya sa baywang nito at hinapit siya papalapit. Good morning, sweetheart. Ang aga-aga, Charlie. Nakatingin ang mga bata, oh. Hayaan mo sila. Sanay na sila nakikitang patay na patay ang daddy nila sa mami nila. Seryoso, parang lalo kang gumaganda araw-araw, misis ko. At ikaw, parang lalo ka nagiging baliw araw-araw. Natatawang ganti ni Sofia, pero hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sumandal si Sofia sa dibdib ng kanyang asawa. Tinignan niya ang kabuuan ng kanilang bahay. Naririnig niya ang pagtatalo ni na Lucas at Lily kung sinong kukuha ng mas maraming syrup sa kusina. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Charlie, ang lalaking sumugal ng lahat para sa kanya. Minsan, hindi maiwasan ni Sofia na balikan ang nakaraan. Kung hindi niya nahuli si Kevin noon, kung hindi siya nagpakalasing sa bar, kung hindi siya nagkamaling sumama sa estrangherong kapatid pala ng ex niya, hindi niya kailanman mararanasan ng ganitong klaseng kaligayahan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya ang nagdala sa kanya sa pinakatamang tao. I love you, Charlie. Bulong ni Sofia habang tinitingala ang asawa. I love you more, Sophie. Forever and always. Sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak at sa init ng yakap ng kanyang asawa, alam ni Sofia na nakamit na niya ang pinakamagandang happy ending na hindi niya inakalang pwede palang maging totoo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa tapang ng isang tao na ipaglaban ka at piliin ka araw-araw kahit talikuran pa siya ng buong mundo. Ipinapakita rin ang kwento nila Sophie at Charlie na madalas ang pinakamasakit na pagkabigo at mga inakala nating pagkakamali ay ang mismong magdadala sa atin sa taong magpapahalaga sa atin at ituturing tayong isang tunay na reyna. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!